Hello po! Welcome to Mommy Diana's channel. Ako po ay isang awesome mommy. Meron pa akong 7 years old na anak na nasa autism spectrum disorder. At ginawa ko po ang channel na to para po ma-educate kayo at ma-share ko na din po ang aming personal na experience bilang pamilya na may anak na may autism. So, eto po, welcome po kayo at um, ito po ang kauna-unahan kong episode na ginawa. So, para po ito sa inyong lahat. Ito po, andito po ako sa aming bedroom at ang aming pong wall ay napakaraming drawings. So, ang may gawa po nito ay ang aming awesome din siya. Ang pangalan niya po ay awesome din siya at nasa grade 2 na po siya ngayon. Nandiyan po siya sa likod at nagdo-drawing. Ginawa ko rin po ang channel na ito para ma-educate po ang ating mga awesome mommies at ang ating mga awesome families kung ano po ba talaga ang tinatawag na autism at base po ito sa aming personal experience. So, hindi po ako professional, hindi po ako developmental pedia, hindi din po ako occupational therapist, as well as hindi din po ako language therapist. Ako po ay nanay at may anak po ako na may autism spectrum disorder. Ikikwento ko po sa inyo kung bakit namin nalaman na andyan siya sa spectrum at ano po ang mga symptoms na nakikita namin or nakita namin before namin siya pina-check up. At ang ikatatlo ay ang mga tanong ko personal bilang nanay kung ano ba talaga kung ano ang aking reaksyon nung nalaman ko na andyan siya sa autism spectrum disorder na meron siyang AS. Unang-una nga po pala, andito po pala kami sa Philippines. No, nasa Pilipinas po kami at ang ginagamit ko pong lengguwahe ay Filipino. So, pwede rin po ninyo itong i-translate kung hindi nyo po naiintindihan. So, meron po tayong automatic na caption and translation dyan sa ating YouTube. So, noong June 2023 po, unang-unang na-diagnose ang aming anak ng autism spectrum disorder dahil in-enroll na po namin siya ng nursery sa isang private school na malapit dito sa amin. Nung nasa nursery siya ay hindi po siya mapaupo ng kanyang teacher. So, palagi po siya nakatayo at naglalakad po siya palibot ng classroom. So, naa-amaze po siya sa mga drawings, sa colors, at sa kung ano-ano pa pong makikita. So meaning, easily distracted po ang aming anak. So, palagi po siyang naglalakad. Meron pong SPED teacher yung, ay, you're hungry na. You want this? Yeah. Okay. So, siya wants to eat biscuit. Say hi to vlog. Say hi. Hi. Here. Say hi. Hi. What's your name? Tell them your name. Mine. Dinsha. Dinsha. I am awesome Dinsha. And I am pretty. And I am pretty. Okay, here's your biscuit. So, ikukwento ko na po sa inyo bakit namin siya pina-check sa developmental pedia. So, nangyari po kasi na meron siyang classmate na ang nanay niya ay SPED teacher. So, sinabihan po ako na, Mami, kung pwede po or open po kayo na ipa-check up po siya dahil po nakikitaan ko po siya ng mga symptoms tulad po ng aking mga estudyante. So, um, doon nag-explain siya kung anong mga symptoms na nakikita niya at confirm naman at affirm naman kami, agree naman kami na meron talagang gano'n na ginagawa ang aming anak. Unang-una, na symptoms na nakikita namin is, yun nga, hindi siya maupo sa klase, hindi siya nakikinig kung tinatawag yung pangalan niya, hindi siya lumilingon sa teacher, at umiiyak siya pag iniwan namin sa classroom or nung time na yun, umiiyak talaga siya. Secondly, nag-hand flapping siya. So, yung kamay niya, ginaganito palagi pag na-excite, pag happy, or something like, parang normal niya nang ginagawa yung hand flapping. Tsaka nagti-tiptoeing din siya. So, pag naglalakad siya, yung parang 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 naka-tiptoe, siya palagi. So, third symptoms is that, yun nga, hindi siya tumitingin or lumilingon pag tinatawag kahit kami.
na parents niya ay hindi rin siya nakikinig or lumilingon. Kahit tawagin namin ang kanyang pangalan, ang kanyang ang kanyang full name, ang kanyang palayaw, so hindi talaga siya lumilingon. Ika-4, palagi siyang umiiyak 'pag loud noises, merong mga malakas na tunog tulad ng karaoke, 'pag merong mga disco, parang gano'n, parang dami-daming tunog, so umiiyak siya, ayaw niya, tinatabunan niya yung kanyang tainga. Um, Lastly is picky eater din siya. So, limited lang yung kanyang food choices at saka constipated din siya palagi. So, yun daw yung mga symptoms, tsaka meron din, nahihirapan siyang matulog tuwing gabi. So, laro lang siya ng laro, tapos nagme-memorize siya kung ano yung kanyang makita sa video during the whole day, mine-memorize niya during nighttime before bedtime. So, hindi siya natutulog mga 1 or 2 AM na siya natutulog, and then yun, parang hindi normal sa mga bata. So yun po ang mga symptoms na nakita namin, before namin siya pina-check-up sa developmental pedia. During the assessment or nung andun na kami sa doktor, babae kasi yung doktor namin, so nagbayad kami ng I think 4,500 for the duration of assessment. Tapos yung doktor na yun is once a month lang dito pumupunta sa province namin. So, galing pa siya ng city, and nagpa-schedule kami or nagpa-appointment. So, yung ginawa kay siya is that pinaupo siya lang mag-isa, nakaharap sa doktor, and may mga pinapagawa na activities like yung mga blocks, may mga laruan na iba-ibang kulay, may mga cards na pinapakita, and then tinatanong yung bata. So, nakakasagot naman siya, pero nung una naiyak siya kasi hindi niya kilala yung doktor. And then, eventually, yun nga, lumabas yung assessment na meron nga siyang delays at meron siyang autism spectrum disorder with proprioceptive disorder. So, meron siyang extreme sensitivity sa lights at saka dun nga sa mga sound. So, grabe ang kanyang senses, no? Masyado siyang, pag, pag, kahit mahina yung sound para sa atin na normal, is that sa kanya, napaka-loud na or napakalakas na sa kanyang mga senses. So, kung nakaabot ka sa parting ito, please subscribe to my channel. Kung gusto mo naman na mag-suggest ng kakaibang content or more contents, please comment down below. Maraming salamat! So, ang next question is that, what is our first reaction? So, siguro, relate ang mga awesome mommies na, of course, unang-una, na-shock, extreme yung feeling kasi it was our first child. Tapos, pag sinabi talaga na, ay, may autism yan, parang, parang, parang masakit talaga, na parang hindi tayo makapaniwala na meron siyang ganyan, and nasa spectrum siya. So, my first reaction was shock, hindi ako nakaiyak doon sa clinic ay, hindi pala. Nasa loob pala ng white envelope yung assessment. So, nung pagkabasa ko, parang hindi pa nag-sink in na meron siyang autism, pero nakalagay na doon na may autism siya. But hindi kasi na-explain kung anong klase. So, nung na-explain na ng doktor sa amin yung sitwasyon ng anak namin, parang hindi pa kami makapaniwala. Meron pang denial because maybe baka mali, or maybe ng parang parang sakit lang siya na puwedeng i-cure. So, my first question, naalala ko pa sa aming doktor, is that, so, pupunta na tayo sa mga tanong ko or namin nung nalaman namin na nasa spectrum ang aming anak. So, unang-una, is there a cure for autism? So, yun nga ang sabi ng doktor, wala nga pong cure, wala nga pong gamot ang autism spectrum disorder. So, yun, malungkot man, but kailangan nating tanggapin. Second is, ang tanong ko naman is, can she live a life like normal kid, or puwede ba siyang mamuhay ng
ng normal tulad ng ibang bata. So, ang sabi naman niya is through support, meron kasing tinatawag na minimal support, meron dapat full support, major support. So, makakapamuhay naman ng normal ang anak mo. But with support, no? Meron talagang suporta galing sa kamag-anak, galing sa parents, galing sa mga kapatid, at of course sa sariling pamilya. So, number 3, sumunod na tinanong ko is ano po ang rason? What is the cause of situation ni siya? Ano pong rason? Sa pagkain po ba o sa kung ano? So, sabi ng doktor namin, um, as far as sa kanyang pagkakaalam ay wala pa talagang scientific na explanation kung bakit nagkakaroon ng autism ng isang bata. But, meron daw sa blood, may mga factors like sa genes, meron din daw na dahil sa old age or something, marami daw factor, pero not necessarily na may ginawa or something na may ininom or kinain. Meron na daw doon sa bata, but na-trigger lang nung lumalaki na siya. Okay, so question number 4 is, what can we do about it? Anong magagawa namin tungkol dito? So, sinabi niya na may mga therapies, may mga available naman daw ng mga therapy centers. So, i-develop yung kanyang language, yung kanyang life skills, and makakatulong daw ang therapies. So, refer niya kami sa isang private na therapy center, yung malapit lang dito sa amin. So, in-enroll namin siya after that session and diagnosis. Number 5 na tanong, sumunod kong tanong is that, will she go to school? So, makakapag-aral ba ang anak ko? So, ang sabi niya, makakaya niya naman na mag-aral given na hahanapan siya ng school na suitable or fitted sa kanya. So these are the 5 questions. Ito ang mga tanong na tinanong ko during the time and the assessment of the doctor, no? So, commonly, normally, may mga nakikilala ako na andyan din yung mga anak nila sa spectrum, and usually, ito din yung mga questions. Tinatanong nila kung nag-aaral bang anak ko, o kung ano bang ginagawa niya, kung normal ba siya doon sa classroom. So now, nag-aaral siya on a regular school, private school, pero small class lang, small size lang. So, 5 lang sila sa klase kasi sabi ng doktor hindi niya kaya yung big group at saka yung public school. Kasi iba yung curriculum, the whole day, mapapagod yung bata, and eventually baka mabully, or else may mga unexpected circumstances like walang gwardiya, meron kasi mga schools na may gwardiya din, at meron din namang mga wala. So, hanapan daw namin ng school na safe yung anak namin. So, as of now, as of this moment na nagtitape ako, she's in the house now dahil sumakit yung ipin niya. So, nagsasabi naman siya sa teacher kung gusto niyang umuwi or kung anong feeling niya. So, nag-message ang teacher namin na sumakit daw yung ipin dahil yung kanyang snack ay chocolate. So, gustong-gusto niya talaga yung chocolate. So, yun, sinundo ng kanyang daddy at inuwi dito. So, ngayon, doon siya, nag-drawing na naman. At kumakain na naman siya ng biscuit na chocolate. So, hindi naman siya nag-hyper actually. Depende rin naman kasi meron namang mga bata na bawal yung chocolate, pero kay siya kasi hindi siya pinagbabawalan ng doctor. So, kung nagustuhan mo at relate much ka sa aking video at sa aking content, please hit subscribe button. Please share sa mga families at kakilala nyo na meron din the same situation as mine. And of course, please hit also the notification bell for more videos. So, salamat ng marami sa panonood. Bye!